Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang buhay ng isang tao ay hinuhubog ng kanyang mga pangarap, pagsisikap at determinasyon. Ako po ay nagagalak na ipakilala at ibahagi ang natatanging paglalakbay ng isang taong nagsilbing inspirasyon sa larangan ng edukasyon. Ipinanganak siya noong ika-7 ng Disyembre taong 1979 sa Kulungan, Rosario, Batangas. Siya ay lumaki na may matibay na determinasyon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Siya ay anak ni Erwin Barbosa at Nisita Barbosa at isa sa 3 magkakapatid. Kaya nga pinapatingin, 4 na magkakapatid, 3 lalaki at 1 babae. Naiwan yung isang babae. Mula pa lamang sa kanyang kabataan ay kapansin-pansin na ang kanyang talino at sipag sa pag-aaral. Nagtapos siya bilang valedictorian sa Kulungan Elementary School. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kahusayan sa Timbugan National High School, kung saan siya ay nagtapos bilang salutatorian. Hindi rin nagpahuli ang kanyang galing sa senior high school sa St. Joseph College of Rosario, Batangas, Incorporated, kung saan siya ay nagtapos bilang ikalawa sa ranggo ng kanilang klase. Ipinagpatuloy niya ito sa Batangas State University, kung saan siya ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in English. Sa larangan ng propasyon, siya ay kasalukuyang nagtuturo sa Princeton Science High School, home of young achievers, sa loob ng 4 na taon. Siya ay nagsisilbing guro sa asignatura English at Research. Dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, siya ay naging junior high school coordinator at kasalukuyang nagsisilbi bilang language coordinator. Ipinapakita nito ang kanyang husay hindi lamang sa pagtuturo, kundi pati sa pamamahala at paggabay sa kapwa-guro at mag-aaral. Isa rin siyang licensed professional teacher na nakapasa sa unang pagsusulit at patuloy na kinikilala bilang top performing teacher. Mga minamahal naming panauhin, isang malaking karangalan na makasama natin ngayon ang isang huwarang guro at inspirasyon. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating tagapagsalita, si Ginoong Raymark H. Barbosa. Thank you po, ma'am. Kanina, nung nagsalita po si ma'am, tinanong kayo kung gusto nyo mag-Jollibee. Gusto nyo ba mag-Jollibee? Opo. Alam niyo ba yung motto ng Jollibee? Bida ang saya. Hindi alam yung motto ng Jollibee. Sabi kasi ng Jollibee, bida ang saya. Pero habang tumatanda tayo, napapagtanto natin na ang tunay na saya ay hindi lang matatagpuan sa isang kahon ng pagkain, kundi sa mga alaala, sa mga sakripisyo, at sa pagmamahal ng mga taong nakasama natin sa tagumpay. Sige, maaari na kayo magsiupo. Sa ating butihing punong guro, Dr. Hermelina B. Salimen, sa ating mga masisipag at mapagmahal na mga guro, sa mga barangay officials na naririto, sa mga proud na magulang at guardians, sa ating mga panauhin, at higit sa lahat sa mga bida ng araw na ito, mga batang completers ng batch 2026, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. 14 na taon na rin pala ang nakalipas nang huli ako makatungtong sa entabladong ito. Sa mismong lugar na ito, minsan akong tumayo bilang isang batang may pangarap. It was 14 years ago when I had my valedictory address in the same spot I'm standing right now. Sa pagpasok kanina sa gate, napansin kong marami nang nagbago. Mayroong mga bagong facilities,
naging mas makulay, may mga bagong guro na tanging sina Ma'am Bueno, Ma'am Arlene, Ma'am Jackie, at ang dating teacher ko noon sa math noong high school, yung mga inabot ko. Marami ng pagbabago, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang bagay. Ang pakiramdam na ito ay isang tahanan. Isang paaralan na minsan naming tinawag na home. At hanggang ngayon ay daladala ko pa rin kahit saan ako magpunta. Sa bawat pagbabag ko papasok kanina, di ko maiwasang alalahanin ang nakaraan. Naalala ko ang simpleng mga paglaro ng bangsak, ang habulan namin dati dito sa stage, ang pagtawa kasama mga kaklase, ang pagluluto ng sopas at spaghetti, tapos ititinda namin sa kantin, ang pagtatanim sa gulayan, at ang sabay-sabay na pagkain ng lunch sa hallway. At sigurado ako, habang pinapanood ninyo inyong mga anak kanina sa pagmarcha, may mga bigla rin kayong naalala. Dati umiiyak lang yun sa unang araw ng pasukan. Dati ayaw na ayaw niyang bumitaw sa akin. Laging naghahabol kapag hinahatid ko sa umaga. Na kailangan pagtaguan dun sa bakod. Dati hanggang 10 lang ang kaya niyang bilangin. Dati hindi pa marunong magbasa. Ngayon, keto na sila. Ang bilis po ng panahon, hindi po ba? Parang kailan lang. Ang hiling ko po sa inyo, may stage fright pa rin ako, lalo na kapag hawak ng microphone. Kaya nang matanggap ko po ang imbitasyon ito, napaisip ako, paano ko ba may inspire ang mga kindergarten na ito? Sanay po kasi ako na ang kaharap ko po ay mga high school students. Napatanong pa po kay Ma'am Tess. Ma'am Tess, paano ko ba naman po may inspire ang mga kinder? May makikinig pong kinder. Ayan. Tapos ang pilit po sa akin ni Ma'am, ay ang akin daw pong atakihin ay ang mga magulang o kaya po ang mga guest. Ayan, kung hindi man nga po makinig ang mga kinder. At habang nag-iisip po ako ng ano kayang inspirasyon ng speech ko. Nung nag-speech po kasi ako nung college, ang speech ko ay tungkol sa jeep. Yung aking sigaw laging manong para po. So ngayon, habang nagagawa po ako ng speech ko din kagabi, biglang po ako nag-crave sa Jollibee. Parang masarap nga yung Jollibee, no? At habang nag-crave ako sa Jollibee, naalala ko yung kwento ng isang bata. Gusto niyo ba ng kwento, mga bata? Ang kwento ni Makmak. Noong first day niya sa daycare, ayaw niyang pumasok. Umiiyak siya. Kapit-kapit niya yung t-shirt ng nanay niya. Tsabang pasigaw yung pag-iyak. Katulad ng ilan sa mga batang nandito ngayon, na minsan inatakot din pumasok sa paaralan. Hanggang sa sabi ng kanyang nanay, nakita mong naiirita na sa kanyang anak na umiiyak, na para bang nangungurit na. Sabi pumasok na, ganyan. Habang naiirita na, sabi niya, yaan mo, pag pumasok ka, mamaya may Jollibee ka. Biglang natahimik si Makmak. Pumasok, nagtiis, at nauto ng kanyang nanay. Pag-uwi niya, masaya niya ipinakita yung kanyang kamay na punong-puno ng stars. Nay, may very good ako. Magja-Jollibee na tayo. Oo, pagka isang araw, sabi ng kanyang ina. Ngunit ang isang araw na iyon ay inabot ng ilang buwan. Pero doon nagsimula ang lahat. Taon-taon, binapangakuan silang magkakapatid na kanilang tatay na kapag ma-honor sila, kakain sila sa Jollibee. Kanya-kanya silang pagalingan. Pinagsumikapan ni Makmak na maging first honor, hindi para maging pinakamatalino sa klase, kundi para makapunta sila ng Jollibee. Bagong bukas pa po nun ang Jollibee sa Rosario. Tipong hindi pa nagbibihis, naka-uniform pa at hindi pa inaalis ang metal sa leeg. Talaga mga pinagyayabang pa yung metal doon sa Jollibee. Sa simpleng pangako at panatang iyon ng kanyang tatay, natutunan niyang magsumikap, natutunan niyang maghintay, natutunan niyang paghirapan ang isang bagay bago ito makuha. Ang batang Makmak sa kwento ay ang ngayong nagsasalita na sa inyong harapan. Habang tumatanda ako, doon ko naintindihan ang mas malalim na kahulugan nito. Hindi lang pala ito tungkol sa Jollibee. Hindi pala ito tungkol sa pagkain. Hindi pala ito tungkol sa reward. Ito pala tungkol sa pagmamahal. Doon ko na-realize na ang tatay, ang bida upang ako'y maging masaya. Alam kong mayroong mga magulang dito na hindi ganoon ka-vocal sa kanilang nararamdaman.
Sino po dito yung kanina habang nagbibihis o binibihisan niyo po yung mga anak, sabi niyo sa anak niyo, alam mo anak, proud na proud ako sa'yo. May ganun po bang parents kanina na sinabi na ganun, vocal ha, hindi po yung ipopost niyo mamaya na anak, proud ako sa'yo. Gusto ko yung sinabi niyo talaga ng personal. Meron po ba? Meron, taas nga po ang kamay, titignan natin. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Yan, tatatlo. Ano po? Kagaya po ninyo, ganoon din po ang tatay. Hindi rin po siya vocal sa kanyang nararamdaman. Hindi po uso sa kanya ang pagsasabi ng I love you. Hindi rin po uso sa kanya ang pagsasabi ng anak, proud ako sa'yo. Hanggang sa lahat ng achievements namin noong high school, college, hanggang sa makapagtrabaho, never niya po yung nabanggit hanggang sa pumanaw po siya. Hanggang na-realize ko na sa mga pangako niya pala ng Jollibee, doon niya pinapakita kung gaano siya ka-proud sa akin o sa aming magkakapatid. Hindi po kami mayaman. Wala pa kaming mga sasakyan noon. Ngunit gagawa siya ng paraan upang makapag-Jollibee kami. Bilang pangako niya sa pagtupad din namin sa pangako namin magiging honor kami. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang aking Jollibee meal. Mga bata, alam po na kayo ng Jollibee, di ba? Ano yung kalimitan yung kinakain sa Jollibee? Fries! Ano pa? Chicken! Ano pa? Fries at chicken lang? Burger yun! May narinig akong burger. Ano pa? Spaghetti! Kanin! Siyempre, di ba? Ang lambot na ganung chicken kapag walang kanin. May drinks pa at marami pang iba. Hayaan yung ibahagi ko ang aking Jollibee meal. Una, Chicken Joy. Malutong sa labas, pero juicy sa loob. Yan, gugutumin ko muna kayo. Mahabang proseso para maging perfect yung crispiness. Parang pag-aaral. Minsan mahirap, minsan nakakapagod, minsan gusto mo nang sumuko. Noong una, ayaw natin pumasok sa school kasi takot sa ibang bata. Noong una, umiiyak kapag pinagsusulat ng napakahabang pangalan. Undangan baga naman ng mga magulang at napakahaba ng ibinibigay. Tapos kailangan yung sauluhin yung letters. Diga? Noong una, naiinis agad kapag paulit-ulit si teacher sa sounds ng letters. Ba. Teacher, naulit na po yan. Lagi na lang kung ganyan. Diba? Pero kapag natapos mo, kapag nakita mo ang bunga ng iyong pagsisikap, ang saya. Ang sarap sa pakiramdam. Parang chicken choy na nakuha ang perfect crispiness at juiciness sa loob. May nagbanggit ng rice kanina. Ito yung simple, pero laging nandyan. Parang araw-araw na pagpasok sa school. Hindi araw-araw exciting. Minsan gusto mo lang matulog. Minsan ayaw mong bumangon. Pero dahil sa araw-araw na iyon, unti-unti kang natututo. Sa mga magulang, ang paggising ninyo sa kanila tuwing umaga, ang paghahanda ng bahon, yan yung rice na kanilang tagumpay. Simple, pero kukumpleto sa araw nila. Yung fries, may nagbinggit kanina, maliliit, pero nakakapagpasaya. Parang yung bawat very good, bawat star na nakukuha kay teacher, bawat simpleng papuri. Maliliit na bagay sa iba, ngunit deserve na ipagmalaki. At sa mga bata, tandaan ninyo na kahit maliit na tagumpay, malaking bagay na iyon para sa kanila. Meron ding burger. Di ba may ham yun sa loob, yung burger? Parang ang mga batang ito, sa loob nila, may talento, may galing, may kabutihan. Minsan nahihiya lang lumabas. Pero nandyan yon, kailangan lang ninyo itong paniwalaan. Kasama rin ang spaghetti. Makulay at matamis. Parang school life. Hindi lang puro aral, mayroon ding mga kaibigan, may tawanan, may kwentuhan. Sa mga completers, alam ko meron kayong mga best friend. Meron ba kayong best friend? Yes. Sila ang nagsisilbing spaghetti ninyo, mga nakakapagpasaya habang kayo ay nag-aaral. Sino ba naman ang aayaw sa Sunday? Matamis at malamig. Parang reward pagkatapos ng hirap. Sa mga magulang, ang bawat yakap ninyo, yung bawat proud ako sa iyo, yan ang nagsisilbing Sunday ng inyong mga anak. Ang drinks, mapa-coke, juice o tubig. Ito yung pagpawi ng uhaw. Parang kayo, mommies and daddies, and teachers. Kapag napagod ang bata,
kayo ang nagpapalakas. Kapag nahihirapan sila, kayo ang sumasagot. Bukod dito, yan sa mga kids, sino dito yung nakabili na ng toy sa Jollibee? Oo, makinig kayo sino doon nagtatay si Dani. Ayan, di ba sa Jollibee, yan, meron ding toy doon kasama ng kids meal. Alam kong nakapag-request na din sila minsan ng ganito sa inyo. Itong laruan na ito ang paalaala na ang pagkatuto ay may kasamang saya. At ang Jollibee mascot mismo, di ba lagi siyang nakangiti? Parang kayo, mga bata, na kahit nahihirapan, patuloy na sumusubok at patuloy na umingiti. Maaring mamaya, may ilan sa inyong pupunta ng Jollibee. O kung hindi man mamaya, baka sa mga susunod na araw. Naway sa sunod ninyong punta rito, maalala ninyo na ang tunay na saya ay hindi lang matatagpuan sa isang kahon ng pagkain at maisip ninyo kung sino ang mga tunay na bida ng inyong buhay upang maging masaya. Sa mga magulang at panauhin, ang mga batang ito ang kinabukasan ng ating bansa. Maaaring isa sa kanila ang magiging guro, doktor, engineer, abogado, piloto, leader, o isang araw ay babalik dito upang magbigay din ng inspirasyon. Busugin natin sila ng pagmamahal upang lumaki silang mabuti, may takot sa Diyos at may busilak na puso. Sa mga magulang, alam kong sila ang bida ng inyong saya at kayo rin ang bida ng kanila. Iparamdam ninyo sa kanila araw-araw na proud kayo sa kanila. Maaaring hindi pa nila kayang sabihin, pero alam kong proud sila na kayo ang kanilang mga magulang. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin. May elementary pa, may high school, may college, hanggang sa pagkakaroon ng trabaho. Ngunit, dahil kasama nila kayo, maaabot nila kung ano man ang pangarap nila. Sa ating mga guro, maraming salamat po sa inyong walang sawang paggabay. Kayo po ang pangalawang magulang na humuhubog sa kinabukasan ng mga batang ito. Ito ang aking kwentong Jollibee. Nagsimula sa simpleng pangarap at naging inspirasyon sa buhay. Hanggang ngayon, patuloy kong ginagawa ang lahat upang maging proud ang aking mga magulang. Para sa akin, ang pamilya ko ang tunay na bida ng aking saya. Mga kindergarten completers, hangad ko ang tagumpay ng bawat isa sa inyo. Baunin ninyo ang lahat ng aral at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa inyo nang sa gayon lumaki kayo may mabuting pagkatao at may takot sa Diyos hanggang maisulat ninyo ang sarili niyong kwento ng tagumpay. Muli, pagbati sa ating mga completers, sa mga magulang at sa mga maguro. Mabuhay ang Kulungan Elementary School at isang mapagpalang araw po sa ating lahat.